mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Yun na nga po, habang papunta ako sa aking pupuntahan ay meron naman akong napansin dito. Hindi ko alam, napakasipag talaga nila magtapon diyan ng basura. Yan na po yung nakita ko ay natatanggap ko pa, pero kahit na ganyan ay masakit pa rin sa mata pagtingnan. Ang dami niya na kasing natatapon. Nung una nga ay malala ay yung puros plastic. Minsan na po ay puros mga pampers. Ang dami-dami pa man. Inaamin naman namin ay hindi naman kami malinis na mga nilalang. Naibalik ko nga doon sa balat ng saging. Ayan na po, sabi ko nga sana doon pa doon sa may baba-baba nila tinatapon. Okay naman sana, wag lang sana dyan sa tabi ng kalsada. Ayun na nga po, maibalik ko pala sa mga pampers, plastic at mga buti. Yun na nga po, mahilig sila magdala ng kanilang basura galing dun sa taas o papuntang bayan. Minsan na nga ay nakikipag-away na ang aking mga auntie. Dalas nila itong pag-awayan na yung pagtapo ng basura sa tabing kalsada o kaya doon sa may paliguan. Sorry lang po sa aking masasabi, sila na nga yung nakikiligo pero sila pa yung nagkakalat. At yun na nga po, minsan sila pa yung matapang. Yung madalas minsan kasi yung napapagalitan ni auntie ay yung nagiinuman sa may paliguan. At yun na nga, sinisita ni auntie minsan ay hinahanapan nila si auntie ng titulo. Ay nako, palibhasa kasi kami ay isa lang namang mga katutubo na tahimik lang. Yung alam nila na kaya nilang talunin. Minsan nga naiinis na talaga ako sa kanila kaya minsan ay napapag-utusan ko si auntie na videohan nila. Pag kasi naninisa sila doon ay hindi nila ako pinapasama kasi daw baka mahihimatay ako. O syempre naman si auntie ay napakasunurin at yung mga anak niya at ang aking bunso. Yung nagtalunan nga sila sa may ilog, akala ko nga ay suntukin na si auntie. Yung umaga kasi ay sinabihan na ni auntie na isang buti na lang ang kanilang ubusin at uuwi na sila. Naku nga, ang masaklap ay hanggang hapon ay napakaingay pa sa ilog kaya pinuntahan ni auntie. Abaw, sinagot-sagot ang aking auntie. Ang sabi nila hindi naman daw sila nangingialam. O sabihin na natin na hindi sila nangingialam pero yung iba ay natatakot kasi puros mga lasing at puros mga lalaki. Meron nga naman silang babae pero anong nagagawa ng babae kung puros lasing na sila o hindi na nila alam ang kanilang mga pinanggagawa. Kaya at yun na nga, masaklap ay nilait-lait pa kaming mga katutubo ano daw yung aming mga karapatan dahil hindi naman daw amin ang ilog na iyon. Yun na nga, hinanapan si auntie ng titulo, buti nga naman ay may titulo na yung lupa na yun. Hay nako, ayaw nga namin o hindi nga kami mahilig magdamot sa tubig. Dahil sa isang katulad naming katutubo ay hindi maganda kapag magdamot ka ng tubig. Ang kaso nga ay inaabuso nga kami. Kapag kasi tag-init, halos buong maghapon na sila roon at hindi na umuuwi. Yung iba nga ay nagiinuman lang at yung iba ay naglalaba naman. Kaso nga naman ay yung naglalaba yung iba minsan ay parang walang disiplina. Kahit na alam nila na may naliligo pa doon na mas nauna pa sa kanila, ay naku, doon pa talaga sila magbasa ng kanilang lalabhan dun sa may pinakabukal niya talaga. Minsan nga ay para kang masusuka sa mga amoy ng kanilang lalabhan. Kami kasi kapag naglalaba kami, pag magbasa, yung babasain mo yung lalabhan mo ay pumupunta kami sa may baba. At syempre naman kapag may maliligo ay makakaligo siya sa malinis naman. Yung may parang bang respeto ba sa bawat isa.
Ang kaso nga kapag may dayuhan, naku po, dun pa talaga sila may bukal niya talaga. Hindi naman na lahat kaming mga katutubo ay medyo may pagkadungol din nga naman din minsan. Pero kapag sinita mo ay tumatahimik naman din sila. Uy, sumusunod ba? Yun na nga maibalik ko sa mga nagdadarayuhan sa amin. Ayan na nga, minsan nga ay mas may pinakamalala. Yung nandoon nga ako ay meron ngang naliligo na katulad namin sa ibaba, tapos may dumating na may aso. Yung biglang nanlaki ang aking mata, yung bigla niyang pinaliguan yung kanyang aso na hindi ko maintindihan ang amoy. Parang ang sarap nga magmura pero kailangan kong magpigil. At yun na nga, yung matanda ay tumingin na lang sa akin pero wala akong nagawa. Parang nahihiya ako at natatakot. Hindi kasi ako mahiling makipag-away sa ibang kapwa. Ay, takot pala kami makipag-away. Pero nga minsan yung aking mga pinsan ay nakakasagot na sila. Nakakapanita nga ba sila? Kaso nga madalas nga silang duru-duruin. Tama ba? Ay, naku, hindi ko na nga alam minsan yung gagawin. Pero sabi ko, wag na lang sila maligo roon para wala ng gulo. At yun na nga, hanggang dito na lang. Iba ang aking kwento at iba sa video. Bye-bye!